Welcome to Chinatown! Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Q-Citizens, samahan niyo po ako dito sa Banawe at matuto po tayo. Kilala ang Banawe bilang bilihan ng spare parts. Pero malaking kultura po ang matututuhan natin dito sa Banawe na lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino at lalong-lalo na ng mga Q-Citizens. Sapagkat narito po ang isang Chinatown na mas malaki pa sa Binondo. Pero Q-Citizens, paano nga ba nagkaroon ng Chinatown sa Quezon City? Panahon pa ng Kastila, may mga na-record ng Filipino-Chinese families dito sa area na magiging Quezon City. Pero mas dumami ang populasyon ng Filipino-Chinese residents sa lungsod dahil sa World War II. Nang halos mapadapa ang buong Maynila sa pambobomba ng mga Hapon noong 1941, pati na rin ang aerial bombardment ng US at Japan sa Battle of Manila noong 1945, napilitang maghanap ng malilipatan ang maraming Chinoy na nakatira noon sa Binondo. Malaking porsyento sa kanila ay lumipat sa Quezon City. Bukod kasi sa katabi lang ng Maynila, hindi rin ito masyadong naapektuhan ng mga pambobomba. Nagsimula namang lumaki ang Filipino-Chinese community sa Banawe dahil sa paniniwalang feng shui. Dahil sa paniniwalang ito, swerte ang lugar para tirhan at pagtayuan ng negosyo. At bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng ating mga kapatid na Chinoy, opisyal na idineklara ang pagkakaroon ng Quezon City Chinatown noong 2005. Noong 2013, formal na tinukoy ang 13 barangay na sumasakop sa Quezon City Chinatown. Sa kabuuan, halos 6 square kilometers ang total area nito at ang Banawe Street na tumutuhog sa buong Chinatown ay may habang higit 3 kilometro. Kasabay ng pagdedeklara ng 13 barangay, pinasinayaan din ng 2 welcome arch na tinatawag ding Pai Fang o Pai Lu sa Chinese dito sa Banawe Street, corner Quezon Avenue. Ang Pai Fung po na ito ay may makikita po tayong mga bas-relief na gawa sa jade. Jade, mga kaibigan, isang importanteng mineral na mula sa China. Wala ho sa Pilipinas yan. Sa China lang po at sa Taiwan meron yan. Marami po itong simbolismo, itong jade. No? Tulad ng purity, langit at lupa, connection yan. At siyempre po, royalty. Dahil matagal na imperyo po ang China. Meron pong mga nakalagay na napakagandang mga pananalita. Pinapakita rin po dito na ang pagkakaibigan ng China at Pilipinas ay singberde ng mga pines and cypresses. At gayon din po makikita natin na binabati po tayo ng arko na ito ng prosperous time sa ating bansa. At gayon din, pinagdiriwang natin ang mabuting ani at magandang panahon dito sa arkong ito. Mga Q-Citizens, nandito po tayo sa Shenglian Temple, ang pinakamatandang Taoist temple dito sa Banawe. Alam niyo po mga kaibigan, malaki pong bahagi ng kulturang Chinoy ay yung mga pamanang kultura mula sa China. Isa na po dito yung feng shui at yung pananampalatayang Taoist. 1960s pa ho nandito ang templong ito. Kaya sige po, samahan niyo po ako mga Q-Citizens at pasukin po natin at matuto po tayo ng ilang bahagi ng kulturang Chinoy. Father Wong Sentian. Welcome. Salamat po, salamat po. Father, tell us very, very shortly, what is the core tenet of the belief of the Taoist po? Usually Taoism is not a religion, kanya is a philosophy. Philosophy. Philosophy, Hindi yeah. po siya religion. Oo. So hindi po tayo nagsusubscribe na parang may specific God. Ganon. Yan. Pero tayo kasi kalang sa kanya, before kanya lami ang ginagawa, ang kindness for the human, for the every people. Yung Tao or Tao, it is described as the way. Yeah. What is the way?
Yung way talaga yung tinagawa kanya, maganda ang gumagawa kanya. Kaya kanya magandang gawa, Oh, tapos good kanya works. very powerful. Pero dito sa amin, open to everybody. Open to tayo, everybody. You said welcome to everybody. Yeah. Pwede yung may pupuntahan lang po Pwede, tayo tingnan doon at natin. Oo. may gusto akong tanungin. Okay. Opo. So, ito po, halimbawa, meron po tayong mga saints ng Taoism. Oh, meron. Kasi amin dito, ang dito Taoism, ibig sabihin ang very open. Not only ibig sabihin ang talaga, ang santo nasa China. Opo. Halimbawa, itong santo, kung kaning sa ibang country, pero ang kanya, maganda ang good to the human, also kalang sa kanya. Sinasabi ko, itong temple na ito ay nagbibigay din ng advice po sa feng shui. How do you explain this to people? Ang itong feng shui, ang feng is meaning is hangin, oxygen. Shui is meaning water, tubig. Kung kayo walang oxygen, walang tubig, hindi buhay. Oh, not only ang human, also mga dito sa atin, puno, pareho din, di ba? Oo, yan. Kaya ang kung kayo believe o hindi believe feng shui, you are believing in the feng shui mo. Kasi araw-araw kailangan oxygen, kailangan tubig. Pero itong feng shui, ibig sabihin, bakit nandito nang gumagawa sa aksyon ng China? Ibig sabihin, ang ayos, following tayo, ang tao, human, following sa living. Bukod sa Shengyan Temple, nasa Quezon City, Chinatown din ng Chuchi Foundation Jingxi Hall. Ang Chuchi Foundation ay isang international Buddhist humanitarian organization na itinatag sa Taiwan noong 1966 ni Buddhist nun Dharma Master Cheng Yen. Layon ng foundation na maghatid ng humanitarian aid sa mga nangangailangan ng relief, medical at educational assistance. Dahil sa dikay ni Master Cheng Yen, isa siya sa tumanggap ng Ramon Magsaysay Award noong 1991. And true to her advocacy, idinonate ni Master Cheng Yen ang bahagi ng natanggap niyang $30,000 mula sa award sa mga biktima ng pagputok ng bulkang Pinatubo. Ito ang naging hudyat ng pagkabuo ng Chuchi dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Jingxi Hall dito sa QC Chinatown ay isa ng preschool, pero kapag may open house, pwedeng bumili sa kanilang store ng mga libro at iba pang products na gawa ng Buddhist nuns mula sa recycled materials. Pero QC Citizens, hindi lang mga templo ang pwedeng itour sa QC Chinatown. Nandito rin sa Banawe ang isang museum na talaga namang maghahatid ng nostalgia trip sa mga young at heart. Mga kaibigan, nandito po ako sa Wow Toy Museum at talagang napawawa ako. Meron palang ganito dito sa Banawe. Wow ang pangalan niya dahil yan lahat ang sinasabi na lahat na pupunta dito. Wow, di ba? Wonderful. At siguro makikilala natin, nasan ba? Kuya, Sir Jimmy, kumusta po? Hello, Sir Jimmy. Magandang umaga po, sir. Oh, kumusta po kayo? Mabuti po. Dahil sa dami pong bumibisita katulad po niyo. Maraming salamat po. Okay, salamat po. Kailan nyo nagsimula yung journey nyo na gusto mong kolektahin yung mga toys na ito? Nung nakapanood ako ng King Kong or Godzilla, Ilang taon ko kayo nun? mga 8 years old, gusto ko ako sana yung higante. Hawak ko yung mga train o aeroplano. Control ko sila. Gusto kong itanong, nandito pa ba yung pinakaunang laruan na binili nyo consciously because you are a toy collector? 1962. Ford Fairlane po yun. Ah, Fairlane! Opo. Binuo ko pa nga yun eh. Yun po yung unang-unang kinolek ko nung conscious na ako. Yung mga pamangking ko sa abroad, sabi niya, Tito, magpadala na ako mga maski nasirang toys, kaya mo naman siyang ayusin eh. Kaya pinapadala niya through Balikbayan Box, mga sira. Nandun po sa workshop ko, maraming mga sira doon na makikita niyo yung iba. Halfway na yung pag-aabubuo ko. Ah, so nagre-restore din ho kayo ng mga lumang laruan? Opo, Grabe. Dito sa section na ito, karamihan gawa sa papel. Pero ako po kasi, historian po ako.
At dito ako interested because makikita po natin, yung laruan nyo, hindi lang dahil natutuwa kayo, pero meron pong educational value. So, halimbawa, may Parthenon, yung mga mummies ng Egypt, may mga galing sa iba't ibang mga civilization, no? Makikita natin. Tapos mga gusali, tulad ng Notre Dame, parang paborito nyo Notre Dame, dami nyo Notre Dame, ano? Sa Paris. At ito, yung Parliament Hall ng Westminster sa London. Oo, ang ganda. Nako. May ginawa akong project sa high school, tong barko, si Titanic. Gawa sa Titanic? papel. Tingnan nga At natin. itong Apollo, gawa sa papel. Ito ho, nasa na ho ngayon? Wala na ho. Nasa school po. Nasa school. Opo. Ito bang museo nyo? Ito po ay bukas sa publiko. Paano natin? Ayayahan po natin yung ating mga kababayan na pumunta dito. Sana gusto kong magkaroon ng school field trip. Opo. Opo, para yung mga estudyante, matuto sila sa history tsaka sa mga miniature na collection. Pati pagpintura, yung mga color collection. Meron siyang 5 color na basic. Pwede siyang i-mix, magiging 100,000 color lalabas. Grabe. Doon natin makikita na yung laruan pala, akala nung iba parang waste of time. Yun pala, ang laruan pala, sir. Marami pala tayong matututuhan, lalo na pag kinolekta natin. Opo. Opo. Salamat po sa Salamat pag-receive nyo sa amin dito. Salamat din po, pagpasyal nyo. Salamat po. Siyempre, makukumpleto ba ang ating Quezon City Chinatown Tour kung hindi natin gagawin ang favorite pastime ng mga dumadayo sa Banawe? Mag-food trip! At dito sa Banawe, kahit saan ka lumingon, meron kang pwedeng kainan mula sa maliliit na restaurants hanggang sa iconic food places na talaga namang binabalik-balikan. Sa mga ngayon lang po nag-tune in sa video na ito, hindi ho nagpaikli ng box si Ninong Ray. Hindi po ako yon. Pero nandito tayo sa Mandarin Sky kung saan makikita po natin, ito po yung tinatawag na Panto Set Menu. So, ano yung Panto Set Menu? Yung mga kumakain po ay iuupo po sila sa pabilog na table na ito para po meron po silang madaling access sa bawat pagkain na inihain po dito. Yung Panto setup, ito po ay ginagawa parang kumbaga magkaroon ng communal dining experience ang ating mga kababayan. Dahil malawak sa loob, perfect spot ang Mandarin Sky para sa iba't ibang pagsasalo-salo gaya ng mga birthday at binyag. Bukod sa kanilang Panto set menu, patok din dito ang iba't ibang classic Chinese dishes gaya ng garlic beef tenderloin, fried squid, at steamed lapu-lapu. Hindi rin dapat palampasin ng mga magfo-food crawl dito sa Banawe ang family favorite na Causeway. Itinayo noong 1995, 25 taon ng bahagi ng Chinoy Gatherings, ang iconic restaurant na ito. Mula sa kanilang mga dim sum at hakaw, specialty ng Causeway ang iba't ibang Cantonese dishes gaya ng polon chai tofu, salt and pepper squid, at syempre, ang Peking duck. Bukod sa Mandarin Sky at Causeway, marami ring maliliit na mga kainan sa Banawe na swak na sa panlasa, swak pa sa budget. Narito tayo ngayon sa Tasty Dumplings dito sa Banawe. Alam niyo po, ang dami daw po nagpupuntang mga sikat na personalidad dito para kumain. Pero hindi lang steamed dumplings ang kanilang ipinupunta dito. Masarap din daw yung pork chop. Halika kayo. Hindi matigas yung pork chop nila, tingnan nyo. Madali siyang putulin kahit sa kutsara lang. Iba ang tigas-tigas. Tikman natin. Grabe. Isa sa pinakamasarap na pork chop na nakain ko. Sarap. Kung nabitin pa kayo, don't worry dahil katabi lang ng Tasty Dumplings ang Ilaya Restaurant. Tampok ang kanilang katakam-takam na kwapaw at fresh lumpia. Narito po tayo ngayon sa Ilaya. Ilaya. At kasama po natin dito sa Ilaya si Sir Benis Cao. Yes. Sir Benis, ang tanong ko ho, kailan pa ho itong Ilaya dito sa Ilaya Street?
It started sa Grand Baco, which was in Elias Street in Divisoria. It started in 1960. Elias Street talaga kayo sa Divisoria. Yes, Ilaya Oo. Street sa Divisoria. So that's why we named the restaurant Ilaya. Yung recipe namin is carried on from 1960. This is our original recipe. Hindi na namin binago, wala nang fusion. This is all original. Carried on from my grandma up until now. Ito na ho yung kuhapaw natin, ako. Yes, Saka yes. yung ating, ang gusto kong malaman dito. Yes, ano yan, Opo, Professor? lagi naman pong merong lumpiang ubod. Pero itong lumpiang sariwa, bakit kakaiba itong nasa Ilaya restaurant natin? Actually, ang Ilaya restaurant, yung lumpia namin, is made up of different kind of vegetable. Yung mga mixture of mga 6 to 7 ingredients, mga gulay natin na endemic dito sa marami tayo sa Pilipinas. Oo. Yung pala yun. Sige nga, tikman sir. nga natin itong... Sige po, tikman niyo siya. Ano na ito? Itong lumpiang sariwa na ito. Babalik po ka sa 1960s pag tinikman niyo. Grabe, talaga ba? Yes. Sige ho, ito, kumbaga parang kung ano yung naranasan ng mga ninuno ko na pagkain, baka ito rin yun, ano? Yes. Tingnan natin, ha? Okay, medyo... Alam mo ba, Sarap marami yun. pong Sarap. kumakain dito, mga 90 years old, mga 80 years old. And pag kumakain sila dito parang naaalala nila yung mga kabataan nila during those days na sinasama pa sila ng mga mama nila. Ito yung parang bribe sa kanila para sumama sila sa Divisoria during those times. Ito naman po, sir, itong ating kwapaw. Yes, sir. Oo, ano yung kwapaw? Kwapaw is yung typical natin na bun lang, tapos meron siyang liempo na nilagyan ng mga mani and bihon and Liempo. seaweeds. Yes. Sige nga, Try nyo, sir. tikman natin to. Mas maganda yan kainin, sir. Kamayin nyo na. Kakamay na ba? Yes, Sige sir. nga. Oo. Dito. Wow. Para siyang ham na nilagay sa tinapay. Pero, ang sarap. Parang hamburger, siguro. Pero, sarap. Liempo. Yes. Salamat, sir. Yes. Thank you. Thank you, Professor. Next stop, ang Taiwanese eatery na Fong Wei Wu. Almost 20 years na dito sa Banawe, ang Fong Wei Wu. Kaya naman, masisiguro na subok na at dekalidad ang mga nihahain nilang home-cooked Taiwanese dishes. Level up na karinderya ang Fong Wei Wu kung saan pwedeng order na gaya sa turo-turo. Bestseller dito ang soy sauce braised pork dish na Hong Ma at fried rice pork chop. All-time favorite din ng regular diners ang kanilang dessert na shaved ice yam. Isa pang Chinoy favorite ang Mui Hong Restaurant. Almost 30 years nang nagsiserve ng kanilang famous Chinese amoy fresh lumpia ang Mui Hong. Panalo din ang amoy miswa, birthday noodles, at oyster cake. Punta naman tayo sa isa pang Banawe Pride Restaurant, ang Jin Hoki. Tampok ang authentic Taiwanese dishes. Ito naman yung hinanda nila sa atin. Aside from dumplings, sikat din sila sa beef noodles, fried pork chop, at saka sa kwapaw. So ngayon po, titikman natin yung kanilang fried dumpling ito. Oh. Sikat na sikat sila dito. Malutong, sarap. Malinamnam. Sabi nila, medyo mas pricey ito kaysa sa ibang nandito. Pero sinisiguro nila na marami sa kanilang mga ingredients galing talaga sa Taiwan. Kaya talagang authentic at high quality ang ibibigay nila sa inyo na serbisyo at pagkain. Alam nyo, kung naiinggit na po kayo sa aking kinakain ngayon, huwag na ho kayong mag-atubili. Punta na ho kayo dito sa Banawe, try nyo ho itong Jin Hoki dumplings. Ang ating paglalakbay at pamamasyal sa napakahaba at napakalaking Banawe Chinatown ay nagtapos na. At kung saan tayo nagsimula, dito rin tayo magtatapos sapagkat ang bawat pagtatapos ay isang bagong simula. Simula na maintindihan natin ang isa't isa. Chinoy at Pinoy na sa bawat pamamasyal, sa bawat paglakad, sa bawat pagkagat, mas naiintindihan natin ang ating pagkakaiba-iba
at ang ating pagkakahalintulad. Na lahat tayo, nais nating maging mapayapa, maging maginhawa, at maging masaya. Dahil lahat tayo, few citizens, kasama sa pag-unlad. Ako po si Xiao Chu, ay isang public historian mula dito sa Banawet, Chinatown. Tayo ang QC. Maraming may pagmamalaki.